So yun na nga mga ka-farmers, for today's video ay isi-share ko nga po sa inyo kung ano ang ating mga kailangan gawin tuwing mga nganak po ang ating mga inahin. So bali itong inahin na ito mga ka-farmers ay hindi pa ho namin alam ang kanyang abilidad tuwing siya po ay manganganak dahil nga po ay nabili po namin itong inahin na ito. At mula noong mabili ho namin siya, ikaw naunahan po niya itong pag-anak dito sa amin mga ka-farmers. So nabili ho namin siya sa halagang 15,000 po noong kasagsagan po ng pandemic. Kung baga po, marami pong baboy ang nagkakasakit noong mga panahong yon, kaya po namin ito nabili sa medyo mababa pong presyo mga ka-farmers. So ngayon naman, dahil umanak na po siya ng isa mga ka-farmers at pansin ho namin na medyo matagal po siyang nasundan, kaya nag-desisyon po kami na amin na lang po siyang tuturukan ng oxytocin. Ayan po mga ka-farmers, sobrang bait po pala ng inahin na ito. So F1 po pala itong inahin na ito mga ka-farmers. So bali po mga ka-farmers, yung oxytocin ay pampahilab po yan. So matutulungan po natin si Mama Pig na mailabas niya po kaagad yung kanyang mga biik sa loob ng kanyang tiyan. Kasi po, hindi din po maganda na matagal po makalabas po yung mga biik mga ka-farmers, kaya nagdesisyon po tayo na atin na lang pong tuturukan ng oxytocin. So pansin ko po dito mga ka-farmers, kahit naturukan na siya ay hindi pa rin ho nasusundan. So kita nyo po mga ka-farmers, sa puntong ito ay inaantok na ho ako, kakahintay po kung kailan po masundan yung isang biik po na lumabas. Nakakaantok naman po talaga na magbabantay tayo ng mga nanganganak po na inahin tuwing gabi. So marami po ang nakaka-relate dito. Kapag ganito naman ho mga ka-farmers na naturukan na ho natin ng oxytocin tapos wala pa rin, ay mas mainam po na ipasok na lang natin yung ating kamay, tapos kapag makapa po natin yung biik mga ka-farmers ay atin pong hihilahin palabas. Baka po kasi nauna po yung paa kaya po siya nahihirapan sa pagpapalabas. Ayun po mga ka-farmers, talagang nauuna po ang paa ng ating biik. Tapos naman ayan, ang laki po ng biik mga ka-farmers. O ayun o. So, kaya po siguro nahihirapan siya sa pagpapalabas po ng biik na ito. So, yun po ang isa sa tips natin mga ka-farmers tuwing manganganak po ang ating inahin. Once po na naturukan na ng oxytocin, tapos wala pa rin, ito po ang ating gagawin. Ayan, so nasundan na po kaagad mga ka-farmers mula noong nakuha na po natin yung nakabara na isa. So, sunod-sunod na po na may lumabas po na biik mga ka-farmers. Ayan, so sinisiguro lamang po namin na mapunasan po yung bibig at saka yung ilong mga ka-farmers para naman makuha po yung malapot at saka makakahinga po siya ng maayos. So, kami naman ho dito ay hindi po kami gumagamit ng ilaw. So, diretso na po namin idinidikit po kay Mama Pig mga ka-farmers yung mga biik kapag sila po ay nakalabas na. So, ito po yun mga ka-farmers. Ayan. So, bale, yung mga biik ho natin ay 16 po sana mga ka-farmers. Yung isa po ay stillbirth. So, meron pong buhay na 15. So, pagkatapos po manganak ni Mama Pig mga ka-farmers ay amin po kagad tuturukan ng antibiotic. Ayan. So, ito po yung antibiotic na gamit namin. So, mumurahin lamang po ito mga ka-farmers. Mumurahin at mamahalin. So, nasa sa inyo na po mga ka-farmers. Ang mahalaga ay maturukan po ang ating inahin pagkatapos po nilang manganak. Tapos naman yung mga biik ay kinakat po namin yung kanilang mga ipin or yung kanilang mga pangil po mga ka-farmers after 4 hours po. Mahalaga po kasi na makat po kagad para naman ay hindi masugatan ang dede ni Mama Pig at saka hindi po magkasugat-sugat po yung kanilang mga mukha kasi ay mag-aagawan po sila sa dede.